Matapos mahanap ni Shin ang isang destructive weapon na saktong-sakto sa kanyang ability, ay ngayon nire-review na natin ang chapter 85 and 86 ng Sakamoto Days. Ay sa wakas, malalaman natin ang sumunod na eksena matapos ang agawan ng susi na Sakamoto at Amane na nauwi sa isang enkwentro, na kung saan ay sa episode na ito ay masasaksan niyo ang matindi at intense na 3 versus 1 at marami pang ibang napakatinding eksena mga kaibigan. Kaya naman, this is Mr. Armiken at huwag na natin patagalin pa, let's go! Nagsimula ang eksena dito kay Amane na sabing ang kanyang ama pala na si Utsumura ay ang siyang pumatay sa kanyang ina. Isang revelasyon na nagpatanong naman kay Sakamoto na wikang, ano bang ibig mong sabihin dyan? Nasagot naman ni Amane na huwag ka na makialam sa personal na relasyon ng iba para masatisfy lang ang curiosity mo. Isang masamang asal yan. At saka wala akong tiwala sa'yo kasi para bang may mali sa'yo. Nagtaka naman si Sakamoto sa kung bakit nasabihan ni Amane na paliwanag naman ni Amane na ang pulso raw ni Sakamoto ay mas tumataba raw ng ilang sentimetro kumpara raw nung nakita niya ito noon sa dorm. Ang pantalon naman daw nito ay 5mm daw na mas maikli kumpara nung una. Habang ang sinturon naman daw nito ay ina-adjust daw nito sa isa pang butas para mas lumuwag daw ito. Napaunti-unti ay lumalaki raw ang katawan ni Sakamoto. Na nang nasabihan ni Amane ay sabi naman sa isipan ni Sakamoto na may photographic memory ba raw itong si Amane. Nasabi naman ito kay Sakamoto na ang katawan daw ng tao ay hindi raw ganyan kabilis na nagbabago. Na sino ba raw talaga ito? Sagot naman ni Sakamoto na lumalaki. Huwag kang maging bastos, walang nangyayaring kakaiba rito. Isa lang akong regular na teaching intern na nagsasalita pa lang si Sakamoto ay bigla namang lumobo ang kanyang katawan. Na nang nakita ito ni Amane ay mabilis na siyang kumilos at umalis na. Kasabay niyan ay nakuha niya pala ang susi. Sabay tumalon ito sa isang hagdanan, hawak-hawak ang susi at makita na habang nasa ere ito ay nagpalabas siya ng weapon sapagkat sinira niya ang hagdanan upang di makasunod kaagad si Sakamoto sa kanya. Maya-maya pa ay makita na gumuha ang hagdanan na kinatatayuan ngayon ni Sakamoto at nagtagumpay naman si Amane na makatakas. Kung kaya't bumaba na lang si Sakamoto sa isang floor at huminga naman ng malalim para mawala ang kanyang napakalaging tiyan mga kaibigan. Maya-maya pa in-approach naman siya ng isang janitor na sabing, oh, huwag ka namang basta-basta na lang nasisira sa mga hagdanan dito. Na ang mga kagamitan daw ay madalas daw talagang nasisira dito sa assassination department. Na sa isipan naman ni Sakamoto ay sabi niya na ang janitor na to matagal na siyang nandito since nung nag-aaral pa raw siya dito sa JCC. Na nagpaalala tuloy kay Sakamoto sa kanyang memories dito noon. Maya-maya pa nagsalita pa ang janitor mga kaibigan na sabing, matagal-tagal na tayong hindi nagkita, Sakamoto. Kamusta na sinago mo? Nagulat naman si Sakamoto sa tanong ng janitor mga kaibigan na tanong pa niya na paano niya po na nang nagsasalita pa si Sakamoto ay patawang sagot naman ng janitor na nalaman niya raw na si Sakamoto ito sa paraan daw kasi ng pagkilos nito. Besides, wala pa raw siyang nakitang estudyante rito na may ganitong mukha raw na mukha nitong si Aoi mga kaibigan. Dagdag pa ng janitor na ang vibe din daw ni Sakamoto ngayon ay mas lumalambot na raw na di nga raw niya ito na-recognize nung una. Kaya ay masaya raw siya ngayon na nagbalik na si Sakamoto. Dagdag pa niya na si Amane ay malakas daw na bata kaya mahirap daw sa kanya na makahanap ng kalaro na kaya makipagsabayan sa kanya. Tanong naman ni Sakamoto na para bang kilalang kilala mo si Amane. Sagot naman ng janitor na syempre, apo ko siya. Nagulat naman ng husto si Sakamoto na paliwanag pa ng janitor na tignan mo, namana nga ni Amane ang ilong at bibig ko at ang namana niya lang sa kanyang ama ay ang kanyang mga mata. Nilapitan naman ng husto ni Sakamoto ang mukha ng janitor na sabi sa kanyang isipan na totoo ba? Dagdag pa ng janitor na si Amane ay mabait daw na bata. Pinalaki niya raw ito sa JCC simula nung 7 taong gulang pa lamang ito. Pero hindi raw siya nakapag-banding sa kanya ng husto dahil sa kanyang trabaho na pagiging janitor. Na nababahala nga raw siya noon na dito raw lalaki si Amane sa ganitong environment. Pero somehow ay lumaki naman daw si Amane na may prinsipyo at layunin sa buhay. Na sa sobrang tindi raw ng mga prinsipyo nito ay nag-aalala siya ngayon na baka ito rin daw ang maglilid sa kanya na sumuway sa tamang daan. Na sa totoo lang daw ay di niya raw alam sa kung saan daw nito nakuha ang mga prinsipyong yan. Sabay umalis na ang janitor na sabing, well, Sakamoto, kung makikita kayo muli ni Amane ay sabihan mo siya na bumisita rin paminsan-minsan sa janitor's room. Matapos sa eksenang yan ay sa sumunod naman na panel may kita ang mga susi na ninakaw ni Amane na ngayon nasa isang library mga kaibigan na inis na sabing nakakainis. Bakit? Na walang lugar dito sa JCC ang di pa raw niya na i-explore. Nasa ilalim daw ng hagdanan, sa south buildings, sa library, sa gym at iba pa ay wala raw talaga siyang sign na nakita patungkol sa database. Sabay inalala niya rito ang sinabi sa kanya ni Kashima na dapat daw nitong wasakin ng database within sa 24 hours na time frame. Kaya nag-aalala siya rito kung hindi niya mahahanap ang database. Maya-maya pa ay naalala naman ni Amane ang isang scene mga kaibigan na hinawakan ng kanyang mukha ng kanyang duguan na ina. Nasa harapan nito ay may kita ang bangkay ng kanyang ina at ang kanyang ama na nakatayo. Nasabi rito ni Amane na, ama, bakit? Subalit tinignan lamang siya dito ni Utsumura mga kaibigan. Na matapos niyan ay nag-snap back naman si Amane sabay sinagot
sinagot niya ang tawag ng cellphone na ang tumawag pala ay si Kashima na sabi rito na malapit na raw ang time limit. May magandang balita ba raw itong si Amane sa kanila? Sagot naman ni Amane na wala pa. Kaya sabi naman ni Kashima na ang sama naman. Inaasahan ko pa naman na magkakaroon kami ng bagong kasama pero anong magagawa ko kung di ka talaga ganado sa paggawa nito? Kaya na may nagmakaawa naman si Amane na sabing pakiusap, maghintay kayo. Gusto ko talagang lumaban kasama si Slur. Gusto kong magtrabaho sa inyo at wasakin ng JAA pati na ang ama ko. Kaya pakiusap, bigyan niyo po ako ng kaunti pang oras. Ipinapangako ko na mahahanap ko ito. Kung kaya't sumagot naman si Kashima na sabing, well, kung ganun ay i-shutdown mo ang key defense measure ng JCC na ang missile defense system. Na ano ba rong masasabi nito sa kanilang bagong ipapagawa? Tanong pa niya kay Amane. Tanong naman ni Amane na ano? Sagot naman ni Kashima na medyo isang agresibong mission daw ito pero mas sigurado raw ito kaysa sa pag-hunt ng database. Tanong naman ni Amane na bakit gusto mo itong ipa-shutdown ang defense system ng JCC mga kaibigan, which is itong missile. Na nang nagpapaliwanag pa sana rito si Kashima ay nilipat naman na eksena kina Kanaguri na may nagtatanong na wikang Kanaguri. Nagsalita naman si Kanaguri na sabing magaling, isang kawan ng mga seagulls na ang mga ibon daw na lumilipad ay isang signal daw ng isang pag-iba ng istorya. Nasabi naman ni Club Jam na ini-ignore mo ko. Ang sayang laro naman yan. Di raw nila usually ginagawa ito ng kanyang kuya. Nainis naman si Kanaguri kasi may nakisali raw sa kanyang shot na ngayon ay kinailangan niya na raw tuloy na magsimula ulit. Sabi naman dito ni Club Jam na may ibang klaseng security daw ang JCC na nilulook forward daw talaga niya ang security nito at ang sakit na maaaring mai-experience niya doon. Nasagot naman ni Kanaguri na nakakatiri ka talaga. Nabalik dito kay Kashima ay sabi niya na kaya ipapa-shutdown daw nila ang security ng JCC kasi gusto daw nilang i-recreate ang massacre na ginawa raw nila noon sa JAA. Yan daw ang rason dito. Mga salitang nagpagulat naman ng gusto kay Amane na balik ulit dito kina Kanaguri ay sabi niya na paaralan? Oo, makakapag-shoot ako doon ng isang coming of age na pelikula. Kaya na lang ng Stand By Me. Matapos niyan ay sa sumunod naman na panel, may kita na binigay na ni Seba ang gloves kay Shin o ang glove kay Shin. Natanong pa nito na mas pinalakas ba o in-upgrade ba raw nito ang glove? Nasabi naman ni Seba na, di ba sinabi mo na nakikita mo ang 0.5 seconds sa future? Sagot naman ni Shin na oo. Paliwanag naman ni Seba na well, in-adjust niya na raw ang glove by 0.5 seconds na lag para i-match ito sa ability ni Shin. However, mas less powerful na nga lang daw ito kumpara nung una. Nasabi naman ni Shin na na kung gusto ko ng mas malakas pa na power ay kailangan niya pa raw makita sa mas matagal pa na paraan ang hinaharap. Tugon naman ni Seba na oo. Kasi the more daw na mas pinapa-build up daw ng power ni Shin ang weapon ay the more naman na mas lumalakas ito. Pero kahit ngayon ay mas malakas na raw si Shin gamit ang weapon na ito kumpara sa lalaban lang siya gamit lang ang mga kamao nito na walang suot-suot na weapon. Tinignan naman ni Shin ang kanyang glove na dadaparito ni Seba na halos imposible raw kasi na maatake ang teacher sa Toda. Na kung hahawakan doon nila sa Toda ay gagamitan lang daw sila kagad nito ng Aikido para i-deflect daw ang kanilang blow. At kahit na kung milagro man ay matamaan talaga nila ito ay wala naman daw silang sapat na lakas para makapagdurot daw talaga ng damage kay Satoda. Kaya dyan na raw papasok ang glove na yan. Nasabi naman ni Shin na tama. Sabi din ni Seba na sa madaling salita raw siya at si Akira ay gagawa raw ng opening para kay Shin bago pa raw makakilos si Satoda na sa moment din na yan ay kailangan daw ni Shin na matamaan si Satoda gamit ang glove. In which ay sabi naman ni Shin na wikang pero teka, tama pala. Nakikita mo iyon Akira, tama ba ako? Yung sinasabi mong pathway o daanan para mapatay ang isang tao. Nagtaka naman si Seba sa tanong na yan ni Shin. Kaya sabi pa niya kay Akira na ano ba rin ibig sabihin ni Shin sa daanan o pathway na yon? Na may ability ba raw itong si Akira o ESP? Nasagot naman ni Akira na wala raw. Na parang is more like nakikita niya na raw sa kung papaano at saan daw niya ikikilos ang kanyang katawan para maabot daw ang vital points ng kanyang kalaban. Na para raw itong isang animation flip. Pero nung sinubukan daw niyang tignan ang path o daanan para mapatay si Satoda Sensei, ay ang nakita niya raw ay isa lang daw bangin. Kaya masabi niya na hindi pa rin daw siya gaanong makapagbigay sa kanila ng pakinabang talaga. Nasabi naman sa isipan ni Seba na hindi ko pa narinig ang kakayahan na yan. Isa pa siyang henyo. Matapos nila sumunod naman na eksena, may kita naman si Satoda Sensei na may tinignan sa kanyang bag. Sabay umalis ito na sabing siguro may nakalimutan ako sa huling klase ko dun sa gym. Natanong naman ng isang teacher na ano raw ang nakalimutan nito. Sagot naman ni Satoda na isa raw TNT na bomba na na-confiscate niya raw mula sa isang estudyante. Matapos yan ay na nakarating na siya sa gym ay nakuha naman ang kanyang atensyon dito sa isang bola na patungo sa kanya. Kinuha naman niya ito na sabing sino kayang nag-iwan nito? Maya-maya pa ay bigla namang pumutok ang bola sabay mabilis namang kumilos si Shin sa likuran nito na sabing apparently isa raw yang surprise popper. Napansin naman siya kaagad ni Satoda mga kaibigan at hinawakan ang braso nito sabay hinagis na nagpatalsik kay Shin sa may basketball board.
Nabahala naman dito si Akira na ngayon dala-dala ang mga bola na pangiting sabi naman ni Satoda na ang gaan naman daw ni Shin na kumakain bro ito sa tama. May kita naman ang kalahati ng katawan ni Shin na nakapasok sa ring at na-stuck siya rito kaya sinira niya ang board para mahulog ang ring pati na rin siya. Sabay kinuha ni Shin ang ring at ginamit ang kanyang glove para ihagis ito ng malakas diretso kay Satoda. Subalit napansin naman ito ni Satoda kung kaya't gamit ang kanyang hindi turo ay sinalubong lamang niyang ring mga kaibigan at ginamit ang force nito para mapaikot-ikot lamang ito at makuha ito. Bagay na nagpagulat kay Akira na sabi sa kanyang isipan na may light touch daw si Satoda. Maya-maya pa sa likuran naman ni Satoda ay may kita si Seba na invisible na mga kaibigan at daladala ang isang post ng badminton para ihampas kay Satoda habang si Shin ay papasugod naman sa kanya na sabi naman ni Satoda na kayong dalawa ay bagsak sa test. Sabay hinagis mga kaibigan ni Satoda si Shin dito kay Seba, bagay na nagpainis sa kanila. Maya-maya pa tinignan naman ni Satoda ang kanyang relo na sabing kailangan ko na palang magprepara para sa susunod na class. Maya-maya pa bigla namang may narinig si Satoda na isang babaeng sumisigaw na sa kanyang paglingon ay may kita ang isang bala na bumaon sa pader sapagkat ginamit pala ni Seba ang scream gun para i-distract si Satoda kaya narinig niya kanina ang isang sigaw. Kaya dito na sumugod mula sa itaas si Akira, dala-dala ang racket ng badminton na diretso niyang hinampas kay Satoda. Subalit pasimple lang itong sinangga ni Satoda. Sabay hinawakan ang kamay nitong si Akira pero umikot lamang si Akira dito mga kaibigan at kumapit sa damit ni Satoda para makawala. Nasabi naman sa isipan ni Satoda na wikang ang babaeng ito. Mabilis namang nakatakas si Akira at sumugod muli sa napakabilis na paraan. Subalit naiwasan pa rin ni Satoda ang mga atake nito. Nasabi naman sa isipan ni Satoda na natututo raw si Akira sa pagipaglaban dito sa kanya. Bagamat hindi pa raw precise ang mga atake nito pero may napakabihira raw itong talento sa pagpatay. May kita naman na patuloy na iniwas-iwasan at binablock ngayon ni Satoda ang mga atake ni Akira. Nasabi pa sa isipan ni Satoda na ang efficient daw na pathways o daanan nitong si Akira ay impressive na raw. Na kahit nagbe-base lang daw si Akira sa intuition nito pero nakukuha na rin daw nito ang movements talaga na papatay sa isang tao. Na ang mga galaw daw ni Akira ay nagpapaalala raw tuloy dito kay Satoda na para bang si Rion Akao daw ang kanyang kalaro ngayon. Maya-maya pa nang sinipa na sana ni Akira ang mga binte ni Satoda ay tumalon naman ito na matapos yan ay bigla namang nakita ni Akira ang pathway mga kaibigan, ang pathway na dadaanan ngayon ni Akira para matamaan si Satoda Sensei. Kaya sabi rito ni Akira na nakita ko na habang si Satoda ay parang nag-ibang mukha mga kaibigan na sabing hindi raw niya hihintulutan ang mga estudyante na mapalapit sa danger mga kaibigan. Maya-maya pa nang aatake na sana muli si Akira ay bigla na naman niya nakita ang bangin na sabi sa kanyang isipan ng wikang nako, hindi ko na siya mahabutan pa. Subalit kahit naudlot ang atake sana ni Akira ay may kita na nasa tabi na pala ngayon ni Satoda si Shin na papaatake na kasi nagpa-invisible pala ito mga kaibigan gamit ang jacket ni Seba kaya hindi siya namalayan ni Satoda. Isang move na napakuha talaga sa atensyon nitong si Satoda Sensei. Inalala naman kaagad ni Shin ang mga nakaraan niya na sabing gaya lang daw noon ay hindi raw talaga siya kaya magipagsabayan sa movements ng kanyang kalaban. Na inaamin daw niya kay Seba na hindi raw siya isang first rate na assassin gaya ni Sakamoto. Pero malalaman raw niya ang paggalaw ng kanyang kaharap sa magitan daw ng pagtingin sa future movements ni Akira. Nasabi pa niya kay Akira na ayos lang ba na siya raw ang dadaan ngayon sa pathway na nakita ni Akira kanina. So sa pamagitan ng pagtingin mga kaibigan ni Shin sa future ni Akira ay nakita niya rin mga kaibigan ang pathway na nakita kanina ni Akira at sinunod niya ito para atakihin si Satoda. Sabay may kita si Shin na naghahanda na ng isang suntok na napansin naman kaagad ni Satoda na sabi naman ni Seba na sige na. Kaya sinuntok ni Shin si Satoda na bumuo ng kaunting pagsabog. So napakaganda ng kanilang pagkaka-execute mga kaibigan sa kanilang plano na finally nakachempo na rin si Shin gamit ang glove. Pero ang tanong ay natamaan ba talaga ni Shin si Satoda? Na kung natamaan nila ito ay posibleng makapagbigay talaga si Satoda sa kanila ng clues patungkol sa database. Well, malalaman natin ang lahat ng yan sa susunod na chapter na kung saan ay i-reveal na dun mga kaibigan ang patungkol talaga o ang katotohanan sa database at makikita nyo rin ang simula ng pagkilos ng grupo ni Uzuki na magre-resulta sa patayan. Kaya tutok lang kayo kasi papa-intense na ang mga kaganapan sa susunod kasi dito mo natin tatapusin ng video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan yung video, can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Pero bago mo natin tatapusin ng video ay shoutout sessions muna tayo. Ayan, maraming salamat and see you guys again on my next video.